Panginoong Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama na may lalang ng lahat ng mga bagay, muli po kaming lumalapit sa inyong kabanal-banalang trono sa umaga pong ito. Tunay na sinabi niyo sa banal na kasulatan na kung saan mayroon pong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong banal na pangalan, ang iyong presensya ay naroroon. Kaya kiniklaim namin ito, Panginoon, ang magsasalita po sa amin, ang mangunguna na maghahayag ng iyong mga banal na salita. Hayaan mo, Panginoon, na ang inyong Santong Espiritu, ang sa Kanya, Panginoon, ay kumilos. Kami na mga makikinig, bigyan mo ng pusong mapagpahinuhod na aming unawain ang mga salita mo na nais mo, Panginoon, na ihayag sa amin sa umagang ito. Dalangin ko rin ang mga kapatid namin na wala pa, Panginoon, sa Zoom na ito, na tulungan niyo po na sila ay aming makasama, pagbulay-bulayan namin ang iyong mga banal na salita sapagkat tunay na ito po ay nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin, kalakasan at inspirasyon. Pagpalain niyo ang bawat isa na makikinig. Pagpalain niyo rin po ang magsasalita. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Wala pa si Brother Benji Sileta sa ano yan sa Mindanao. Nagbabiyahe pa yun. Yata, ha? Oh. So, Sir Luz, kumusta na yung ang convention nyo ng mga kababaihan ba yun o sa Mindanao Convention? Okay po. Successful po. Hindi po yun sa kababaihan lang. Yung Ah, Mindanao Convention. Mindanao. Magandang ano nyo. Oh. Yung Nakikita ko Mindanao, ngayon. yung kababaihan po, noong ano pa yun, noong April 17 to 19, Holy Week. Yung katatapos lang po is Mindanao Convention po. Oh. May ano po, 1,300 plus na attendance. Ba, madami rin. Sa Mindanao lang yan, ha? Mindanao lang po. Oh. Yeah. Ang iba nagpapa-check up kuno sa magjo-join sana ng nagpapa-check up sa pangalan nito sa papa-check up ng ng sa doktor. Good morning po. Good morning, Brother Mike. Kumusta na? Yes po. Okay naman po. Ito ako, yung bubong namin. Ba, ang ganda na. Ang ganda na ng bubong niyo, ah. Opo, andito ako Sunday school sa kabila. Ganda na, ang ganda, ang bilis. Opo. Ito, sandali, sandali kayo, itutur ko sandali kayo. Oo, Yabang. ano Yan, natin yan, kitang-kita. Kitang-kita, ang ganda. Yabang. Pulido. Opo, puro bakal yan. Hindi na anahin yan. Ay, hindi na po. Nako. Mapupudpud ang uso ng anay dito. Ito yung papasok sa loob. Maganda ho. Ayan. Tapos dito, yan. Modern bilis ng trabaho, ah. Yan naman, bakal talaga ang Yan po. Yan, sa kapurihan po ng Diyos, ito na yung ating kapilya sa pila-pila. Sa pila, ha? Oo, pag magka-chance kami, bibisitahin ni Brother Charles, Brother Anthony yan. Yan. Opo, yan. Kisame na lang ang bubunuin pa. Oo, kisame. Ayan. Ganda, basta may pera, madali lang talaga magpagawa. Opo. Sa biyaya po ng Diyos, talagang gumagawa siya. Hello, Brother Mike. Pa. Yan ba yung destino ni Brother Emil Maris? Pila-pila? Yes po. Yes po, okay. yes. Kasi pinost niya yan kahapon yung pagsamba niyo kahapon, pinost niya sa aming Metro Manila Minister's Fellowship group chat. Opo. Maganda. Praise God. Opo. Amen. Purihin ng Diyos talaga po. Talagang nakaka-amaze. Ito yung aming chairman dito, si Brother Mark Fernandez.
Oo nga, si Mark, Opo. kumusta na Mark? Hindi ka na namin nakikita. Medyo busy po, brother Ador. Pero okay naman po. Hmm. Ano, Namimiss ka na namin eh. Okay. baka next time po, dumano ako, umaten po Oh, ako. next. May Merong brother Mark, sa pwede namang Thursday or Monday. Tuesday po. Kaso Oh. pang gabi. O kaya Oh, po. Po dyan. Sige po, brother Ador. sige. Ganda po sa inyo dyan. Hmm. Okay. Thank you. Balik ako doon sa pwesto ko at medyo Oo. nagpupukpuk pa sila doon. Pagkukuan ibog-bog. Magandang Ah, Okay, nandito na si Brother Benji. Kapatid na Benji. Naka-mute pa eh. Nagpe-prepare pa yan eh. Ito yung ambassador for Christ. Talagang Amen. ambassador. Magandang Po yung Sunday school namin. Sunday school ba? Ganda no? Ito po itong pwesto. Mm. Sunday school. Maganda ang area niyo. Good morning, Brad. Good morning, Brad. Kumusta na, Brad? Okay lang. Bago lang ako, umuwi pa rin ako dito sa bahay kasi, wala akong signal na maayos sa school. Mahina yung school, ha? Kala ko maganda yung nila, yung signal doon. Wala, nawawala rin eh. Mahina. si minsan. Teka lang, wala na ako. Teka muna. Hindi ko makita eh. Hindi mo makita? Dorothy! Dali, Brad, hindi ako masyadong kuha nitong laptop ko eh. Hindi akin. Ikuan mo ano yun eh. Ikuan mo ako, okay na wala yung kuha namin sa Zoom. Yung video lang yan. I-click mo lang yung video. Nahanap ko nga, hindi ako masyadong kuha sa Nasa Ayan. baba siya, yan. Sa baba, tabi ng microphone. Ayan na, andito na ako. Ay, Andyan na ako. Saan ka? Sige. Nandito na ako. Okay? Wala, hindi hindi kita. pa Wala madilim. lang. Maximum ko muna yung kan. Maximize ko Yan. muna. Okay na. Yan na. Yan na. Good morning, brothers and sisters in Christ. Good morning. Good evening. Sa East Coast, yun? Gabi na, 8:00 ng gabi. Magandang gabi sa lahat yan. Sa United States of America, USA. Good morning. Naimbag abigatyo amen kakabsat ken gagayem. Awanin. Mayong sa tanan, mayadgen nga aga sa Kabsat. tanan. Mga kakabsat. Okay, may mga Tagalog pa rin tayo dyan, no? Si Sister Leonora. Okay, so good morning mga kapatid at since nandito na tayo ay sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon dahil sa meron pa rin tayong ibang mga task, may iba pa rin tayong gawain. Nagtatanong kanina kay Brother Ador kung ano ba yung topic na pag-uusapan natin. Kasi hindi nakalagay sa ko yung di-discuss natin. So, nagbigay siya ng idea at ang kanyang idea na binigay sa akin ay yung part natin o roles natin as Christians or ministers in the church. Paano tayo o tayo bang nasa gobyerno o paano tayo makakagawa ng panghihikayat ng kaluluwa. Ibig sabihin na lang natin in general, tayo mga Kristiyano ay merong mga bahagi sa tinatawag nating pangangaral ng Ebanghelyo o ng salita ng Panginoon. Kaya ito yung pag-uusapan natin at bago natin pag-usapan ito, mangyaring iyuko muna natin ang ating mga ulo para sa isang panalangin. Dakila naming Ama, Diyos na lubha makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa walang hanggang pagmamahal mo at pagsubaybay sa aming mga buhay. Maraming salamat sa hiram na buhay, lakas
at sa bagong araw na binigay mo sa amin sa araw na ito. Pinagpapasalamat po namin ang presensya ng bawat isa sa amin na narito ngayon sa aming Zoom session. Panginoon, pinagpapasalamat namin ang pagkakataong ito. Nasa pamamagitan nito ay kami magkakaroon ng pag-aaral ng iyong mga salita at kami magkakaroon ng palakasan ng aming mga pananampalataya. Salamat din sa aming kapatid na nag-host nito at sa pamamagitan nito ay nagkakaroon kami ng mga ugnayan at pagpapalakasan sa aming pananampalataya. Ama, sa aming pong pag-aaral sa mga sandaling ito, dalangin po namin na ang iyong Espiritu Santo ang siyang sasaamin, siya magbubukas ng aming puso, ng aming kaunawaan, upang ang iyong mga salita ay aming mapagbulay-bulayan ng maigi, matutunan namin at maunawaan namin ito at amin itong maipamuhay. Samahan po kami, Panginoon, at lalong higit ang iyong abang lingkod na magbabahagi sa sandaling ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Maliwanag po ba ang audio ko? Amen. Maliwanag po ba? Okay, ang ating pong basihan sa ating pag-aaral ngayon ay sa Mateo pa rin tayo. Mateo 28, talatang 19 at talatang 20. Akin pong muling babasahin ito, bagamat alam ko namang halos memorize nyo na ito. Ang sabi ay, dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Diyos nawa ang magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid, at sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral na ito, doon po sa paksa na sinabi nga sa akin ni Brother Ador, ito po'y tumutukoy sa ating role o yung ating tungkulin, ating bahagi hinggil sa pagbabahagi po natin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At gaya po sa ating teksto na binasa, tayo po ay kung paano po ang unang mga alagad ay halos lahat sila ay bahagi ng isang malakihang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasama na rin tayo kasi doon sa iniutos na Panginoon ay turuan ninyo sila na gawin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo. At tayo naging bahagi doon sapagkat sinusunod natin kung ano yung tunay na kalooban ng Panginoon hinggil sa pagbabahagi o pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Doon sa paksang aralin na pag-uusapan natin, doon ay nakalagay na yung bahagi natin, lalo higit kung tayo ba ay nasa pamahalaan nagtatrabaho or either yung mga tao ba ay nasa pamahalaan na ating babahaginan ng salita ng Diyos. At dito sa ating paksa na ibinigay nga sa akin, ang sabi doon ay pros and cons part of soul winning. So ngayon, doon sa pangangaral natin ng Ebanghelyo ng paano tayo manghihikayat ng mga kaluluwa, siguro number one talaga rito yung preparation natin. Bago tayo, siyempre ang isang mamamalakayan ng isda ay pinaghahandaan yan. Bago siya pumalaot ay pinaghahandaan ito. Lahat ng mga necessary things, yung mga kailangan niya, mag ito'y pagkain niya, maging anumang mga bagay. Bago siya pumalaot ay dala-dala niya na ito. Baon-baon niya na yan siya. Sa madaling salita, ang isang hahayo sa pangangaral at sa panghihikayat ng mga kaluluwa, kinakailangang equip siya. In a sense na meron kang kaunawaan tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Ebanghelyo, para nang sa ganon kung ikaw ay pumalaot na para mamalakayan ng mga tao, ay meron kang maibabahagi. Alam mo yung gagawin mo. Alam mo kung ano yung sasabihin mo. Alam mo kung ano yung ipangangaral mo doon sa tao na lalo higit wala pa sa ating Panginoon. Kaya ang bahagi natin, kagaya nga ng sinasabi rito sa Mateo 28,
kinakailangan nga sa atin na yung tinatawag na discipleship, babalikan natin itong discipleship, napakahalaga nito. Sa parang kung sa ano sa iglesia, ito yung pinaka buhay nito eh. Parang naandyan ang buhay ng paglago ng isang iglesia doon sa tinatawag nating discipleship. Ngayon, pinag-iisipan kahit doon sa discussion namin during sa siguro nung Biyernes lang ako umuwi rito sa bahay. Galing ako ng Kapalong, Maniki Kapalong sa Davao del Norte. Umattend ako ng convention namin doon, Mindanao Convention. At kung saan diniscuss namin ang malaking bahagi ng Great Commission. At isa sa mga bahaging tinatalakay doon ay doon sa tinatawag nating discipleship. Sabi nga nila merong mga obstacles o yung sabihin natin mga barriers about sa discipleship. Sa inyo, sa tingin ninyo, ano kaya sa palagay ninyo ang mga balakid, mga hadlang sa tinatawag nating discipleship? Sa inyong palagay, magtatanong lang muna ako. Hindi pagkakaalam ng ituturo. Yan, hindi pagkakaunawa kung ano ituturo niya. Ano po? Kaya nga kailangan natin yung Amen. discipleship. Ano pa kaya yung hadlang para sa discipleship natin? Ang isa dyan bro, yung ating status bilang mangangaral. Parang kung magkaminsan, parang ang taas ng status ng pangangaral natin, samantalang tayo medyo hindi nakakasabay sa kanila. Mhm. Oo, dapat din tayo ay sumasabay, adjustable tayo, flexible. Yung bang tinatawag nating elastic kung sakasakaling ano yung kalagayan ng isang tao, ibabagay mo yung sarili mo, yung pangangaral mo. Ay, hindi ba? Kaya nga ang ating Panginoon kapag nasa dagat siya o nasa Sea of Galilee, ang kausap niya doon ay puros nasa sa tabing lawa. Ang pinag-uusapan niya ay tungkol sa isda. Kung naandun siya sa farm, ang pinag-uusapan naman doon, mga grapes. Di ba? Ubas ang kanyang pinag-uusapan. Anong dahilan? Para madaling maunawaan ng tao kung ano yung kanyang ipinangangaral. Sa atin din, minsan kasi may mga, hindi lang pwera sa mga, hindi lang magagalit yung mga kapatid natin na sinabi nga ni brother no kanina, yung standard natin, hindi natin ibinababa doon sa masa na kalagayan ng ating pinapangaralan. Yung ibang kapatid natin, English ng English, English ng English. Paano ba maunawaan ng tao na pinapangaralan natin kung puros English ang ating pinapangaral? Bakit hindi natin sabihin ng isang simple at payak yung ating pangangaral doon sa mga taong higit na nangangailangan ng Panginoon? Palagay ko isa yon. Ano pa? Bakit ano kayong mga hadlang sa palagay ninyo? Yung po kumisa, sandali po. Yung Sige po po. kumisa na marami tayong Bible verse na isinusunod, sinisigunda, for Bible verse hanggang kung minsan Ayan. napapalayo na yung nakikinig. Yun. Kaya kailangan po natin, palagay ko, yung bago tayo gumawa ng pangangaral ng Ebanghelyo, ay ma-equip muna tayo. Maturuan Yes, din tayo paano tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Kasi sa discipleship, minsan ang ilan sa mga hadlang din ito, maliban sa yung tinatawag nating commitment ng mangangaral. Isa sa mga dahilan dito, yung commitment ng mangangaral, commitment din ng local church, at yun din, kakulangan ng kaunawaan pa paano tayo babagay sa trend ng mga tao na kailangan nating mapangaralan. Ngayon, pasok po tayo dito. Sa discipleship kasi, iniisip namin doon sa aming discussion, dito ba kasi pag nabautismohan yung isang kapatid natin, di bagong Kristiyano na siya. Ang paggagawa tayo ng discipleship, ano bang dapat nating ituro sa kanya? Kasi merong mga napag-usapan kami doon during our discussion. Kasi kung gagawa ka ng discipleship, ano yung possible na mga topics or mga subjects na dapat mong i-discuss sa kapatid natin para mabuo yung tinatawag nating discipleship process? May lumabas doon sa aming pag-aaral, doon sa aming discussion,
pumasok sa aming kaisipan, ako, lalo higit sa akin, bilang iniisip ko, kung matapos siyang mabautismuhan, ano ang dapat nating ituro sa kanila? So naisip ko, siguro by local church, kailangan siguro sa bawat lokal, depende yan kasi hindi naman tayo centralized, localized man tayo. Palagay ko sa isang local church kung sino yung ministro, sa akin lang ito, gagawa siya ng kanyang mga bagay-bagay na ituturo doon sa bagong kapatid. Halimbawa, bago pa lang siya, ituro niya yung holy living or Christian living, di ba? At pagkatapos nito, turuan pa siya ng ibang mga bagay. Kaya dapat kung sa ano pa, may curriculum. Para ba may curriculum na sunod-sunod na topic na i-discuss niya sa isang kapatid para siya ay lalong higit na ma-equip at maging mahusay siya at kagamit-gamit sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yun ang pinaka nakita namin sa tinatawag nating paraan ng discipleship. Kasi yung iba, matapos nga na bautismohan, wala na eh. Hindi na natin natuturuan. At yun ang ating lapses sa local churches natin. Pagkatapos natin mabautismohan, hayaan na lang natin na lumago siya mag-isa. Hindi natin siya naaakay ng mabuti. At kaya nga para sa ating mga ministro, atin pong sa inyo po, ano po kaya ang magandang gawin natin na mga lesson para sa discipleship natin? Brother Robert, parang nakita ko si Brother Robert, interesadong sumagot. Brother Robert, baka meron kayong ikuan dyan. Ako mamaya. Ah? Ah, sino po? Sino pong dyan? Sa tingin niyo po, ano kaya, kailangan ba tayong gumawa ng mga subjects na i-discuss o curriculum para sunod-sunod yung maituturo natin para sa kanyang paglago? Sige po. At Maganda siguro kung yung ginawa ni Kristo ma-inculcate sa isipan ng mga kinakausap natin yung grasya, yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, bakit namatay si Kristo. At kung ito ay matututunan, maaring maantig ang puso nila at ma-share nila. Yeah. Kung mga malalalim na salita, baka hindi rin nila maintindihan. Oo. Papasok po muna tayo sa basic, siyempre. Hindi naman tayo papasok doon sa sabi nga nila gatas muna kapatid. Ayan. Hindi muna natin pagkakainin sila ng mga karne, yung mga matitigas na pagkain. Bubusugin muna natin sila ng gatas, ng gulay, at pagkatapos nakita nating may kakayanang kumain ng matitigas na pagkain, doon na natin sila pagkakainin. Para hindi maimpatso. Ano po? Anyway, yun po ay aking lang na mas maganda talaga po sa local church, lalo higit kung mayroong mangangaral doon, gagawa siya ng kanyang bahagi kung paano niya magagawa ang discipleship. Kasi ang iba na nagbigay ng idea doon sa discussion namin, maaring ituro talaga yung pinaka-basic talaga yung Christian living. Pangalawa, kasi naipasok na natin yung life of Christ. Pangalawa, yung Christian living. Pangatlo naman po, yung pwede na nating ituro sa kanya yung ibang mga subjects, lalo yung mga offering natin, tithes and offering, or anumang mga bagay na doctrinal na pag narinig niya sa ibang kasi may ibang mga ngaral na ituturo yung Lord's Supper pagkatapos ibang katuruan. Kung hindi niya napag-aralan yon, maaring mawala siya. Katulad for example na lang dito sa kay Eli Soriano, 'di ba? Ang kanyang turo tungkol sa Lord's Supper, wala na. So ngayon kapag ikaw ay nakinig kay doon, pagkatapos narinig mo na wala ng Lord's Supper, malilito ka na ngayon. Kaya tama yung sinabi ng isang kapatid na after doon sa mga basic doctrine, tuturo na natin yung iba pang mga doktrina na para kung makarinig man sila ng ibang mga strange doctrine, magiging matibay pa rin sila. Okay, so mamaya na po siguro yung ibang discussion natin. Tutuloy na po ako sa last na pag-uusapan natin. Palagay ko po sa ating pangangaral ng Ebanghelyo, lalo higit sa mga taong nakapalibot sa atin,
Napakahalaga po siguro, unang-una makita yung passion na meron tayo, commitment natin. Yung bang pagmamahal natin sa ating kapatid na maligtas sila. Yung bang paghahangad natin na maagaw natin sila sa apoy, sabi ni Judas, na maagaw natin sila sa apoy. Yung bang paghahangad natin na madala natin sila sa ating Panginoon. Ngayon, yun po ang dapat na makita sa atin ng mga taong ating hinikayat na ipapakita natin na mahal natin sila. Maipadadama natin yung concern natin sa kanila na gusto rin po natin sila ay maging kabahagi ng kaligtasan. Pangalawa po doon na dapat din natin gawin bilang mga nangangaral ng Ebanghelyo, kinakailangan pong we need to, uh, sabi nga nila ay gawin natin kung ano yung ipinapangaral natin. Hindi lang po yung nangangaral tayo pero hindi natin ginagawa kung ano yung ating ipinapangaral. At saka ang sabi po doon sa amin na discuss, maging good example din po tayo. Lalo higit kung may mga mahal tayo sa buhay na kapiling natin na hindi pa Kristiyano, mag-set tayo ng magandang relationship, magandang pagkatao na makikita sa atin. Kasi minsan po, kahit anong galing natin mangaral ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, kung merong makikita sa atin na para bang hindi ka nais-nais, lalo na kung meron tayong attitude, sabi nga nila kung meron tayong attitude, meron tayong kakaibang pag-uugali, makikita nila sa atin, hindi po sila mahihikayat. Kaya dapat po mag-set tayo ng example natin, mabuting example, at para nang sa ganon, mangaral man tayo sa iba, ay hindi po tayo mapapahiya. Sabi nga ng Mateo 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So dapat po makita sa ating mga buhay. At ngayon, bilang po mga mangaral tayo na masigasig sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Lagi po nating tatandaan, sumasa atin naman ang Diyos. Ano man po ang ating mga material, pinansyal ba, o anumang mga bagay na kinakailangan natin, ang sabi nga po ng Panginoon, hindi tayo pababayaan, niiiwanan man. Hindi niya tayo hayaang mapahiya. Nangangaral nga tayo pero hindi naman palagay ko tayo hahayaang magutom ng Panginoon. Ang kailangan po lamang natin ay magpatuloy tayo. Ayon sa unang Korinto 15:58, tandaan po natin ang lahat ng ating pagpapagal ay hindi po masasayang. Sapagkat ang lahat po ng pagpapagal natin sa ating mga pangangaral ng salita ng Panginoon, meron po itong katapat na gantimpala sa bawat isa sa atin. Hindi naman tayo pagkukulangin, hindi naman tayo pagyayamanin, sapat lang na magkaroon tayo ng kasiyahan. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang Panginoon na siyang mayaman, ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sa ating pong lahat, mga kapatid, aking pong na-discuss sa inyo ang kahalagahan po bilang mga mangangaral ng ating Panginoon. May pangaral natin sa mga tao kahit nasa pamahalaan sila o kung tayo bang nasa pamahalaan, may papangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa iba. Unang-una po, tatandaan natin yung mga balakid. Balakid lang po yan. Meron po tayong higit na malaking Diyos na makakaalis ng mga balakid na yan. Pangalawa po, lagi nating tatandaan sa ating pong paghayo sa pangaral ng Ebanghelyo, gawin po nating equip tayo, mabuti ang ating reflection sa tao, makikita tayong mabuti, at pagkatapos po, huwag po tayong mag-aalala. Don't worry. Be happy. Bakit? Sapagkat ang Diyos na nakakakita ng lahat ng ating pangangailangan, ng lahat ng ating sitwasyon, naandyan po siya palagi sa atin. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Baka po meron kayong tanong, naandyan po si Brother Ador para sumagot po ng inyong mga katanungan. Maraming pong Amen. salamat. Amen. 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 Ayan ang mga magagandang mensahe. Maikli lang pero may laman, di ba mga kapatid? So, sana ganyan din tayo na magkaroon tayo ng pag halimbawa na schedule tayo more on Q&A kasi sa Q&A mas marami tayong natututunan, di po ba? Kaya itong grupo natin tinatawag natin na
preachers or workers round table kasi may kanya-kanya din tayong opinion pero meron tayong mga na natutunan na turo ayon sa Biblia ha. 'Yun ang ating susundin. So mayroon ba kayong tanong tungkol sa sinabi ni Brother Benji kasi si Brother Benji nakikita ko sa mga posting niya involved siya sa mga sa mga pulis, sa mga militar na Okay. palagi ko nag-evangelism siya, nagso-soul winning siya. So Yes, kaya sir. tinanong ko sa kanya, ano ba ang sa Pilipinas, ano ba pwede nating gawin na makaka-influence tayo? Kasi pag na-influence yun yung mga kung meron ka na share na gospel sa mayor o vice mayor or kahit barangay tanod, di ba? Kahit barangay tanod, may share mo lang yung gospel, di ba? May marami ding, di ba? Gaganda yung yung kapaligiran natin. Mababawasan Amen. yung mga krimen sa I think yan ang solution hindi naman solution ng kulungan kundi ang solution yung yung gospel wala yung gospel sa kanila Palagi ko yan ang meron tayong kapatid dito na nasaan na ba si na ang Moderador. ministry niya ha Moderador. oh Moderador, bago mo lang matapos no ang kwan. Nabanggit mo man lang yung nasa gobyerno tayo. mhm Actually ako nasa government ako. Nasa mhm DepEd ako, isang mhm. guidance counselor ako. oh At maliban diyan, ako din ay involved sa PNP, moral values. mhm Ako po ay isang life coach sa PNP rito. At ako po ay every Monday po nagtuturo po ako sa kanila. At oh ito po yung moral values. Part po ito ng cleansing ng ating gobyerno para doon sa mga iskalawag na Amen. pulis. Amen. yeah Kaya isa po ako sa, actually wala pa po yan na program. Matagal na po ako nagseserve sa PNP. Siguro mhm mga 20 years na po ako nagseserve sa PNP. At mhm proud naman ako na bahagi ako ng PNP dyan dahil so far wala po akong narinig na mga pulis natin dito ay abusado. mhm Maaring dahil sa mga salita ng Panginoon na nagiging bahagi nila, nagiging gabay nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So ako po bilang life coach ako, ang ano po ay nagbibigay po ako ng moral values. Ginaguide ko po sila ano po yung mga dapat na gawin. More on spiritual guidance po 'yan based on the Bible po. At meron po silang manual sa PNP. Yun din po ang ginagamit ko. Sila po ay meron chaplain. Yun po ay binigay nila sa bawat station. Ginagamit ko rin po yon para i-share sa kanila. amen Oh, palagay ko po kahit saan naman tayo, kahit sa barangay, nagagawa rin po natin 'yan. Lalo nang higit nasa gobyerno po tayo, meron po tayong influence. Kasi kilala tayo Influence po natin maging sa barangay, maging sa munisipyo. Pag nalaman na, uy, nasa gobyerno ito, isang teacher, isang guidance counselor, pagkatapos isa ka pang minister sa church, malaki pong bagay yun na nakaka-influence tayo sa kanila. At samahan pa rin natin ng mabuting pagkatao, yung pong ugali, yung Amen. katangian po na dapat makita sa atin. Hindi po yung makita kanila na mapagpakumbaba, mabuting tao, mabait ka sa kanila. Amen. Hindi yung plastic na magbait-baitan ka, hindi po. Yung talagang totoo na tao ka, kausap mo sila. Yun po ang malaking bagay na nakaka-impluwensya sa kanila bilang tayo po ay nasa pamahalaan. Yun lang amen siguro, brother. Amen. I-recognize natin si Brother Francis. Francis, kumusta na? Ha? Ito yung naging speaker natin sa one time na maganda rin ang mission niya, ministry niya tungkol naman sa mga prisoners na hindi na kailangan bumalik. No, maganda yung ministry niya, yung tunay na pagbabago sa dalawang bagay yan sa pulis at sa mga offenders, yun ang nagbabago ng mundo natin, di ba? Busy yata si Brother Francis. Anyway, just to inform you na sa public tayo dapat meron tayong yung Yes, tinatawag yes. nito na public service.
Ang hindi ko lang gusto kasi yung public service ibinibigay natin sa sa para church. Alam niyo yung para church? Nagdo-donate tayo ng alam mo, katulad niyan yung Salvation Army. Ay para church 'yun eh. Hindi naman talaga yung katulad nung sabi niyo yung Red Cross, yung mga NGO. Dapat ang church mismo eh. 'Di ba? Ang church dapat ang naga-outreach outside sa community. Kasi kung idadaan mo sa mga NGO 'yun hindi maganda. Alam niyo ba meron ding NGO na nakukonek sa church. Pero hindi ko kinokondem lahat, hindi naman lahat ng NGO hindi maganda, pero mostly kasi ano 'yan para ba yung middleman eh. Alam niyo yung middleman, dapat direct ang church, dapat direct. Halimbawa, sabi natin, meron tayong elder katulad ni, halimbawa si Brother Mike sa So, yung church nila dapat hindi na isina-channel sa other organization. Dapat sila mismo ang gumaganap ng outreach sa churches or yung mga ministers or elders, di ba? Yun ay sa magandang ministry. Hindi na yung para church kasi ang iba sa That's mga right, church right, right. nagiging sino yun? Yun narinig ko. May nagsasalita. Gun Anong mga comment niya mga kapatid? So, yun ang natin pag reach out. Kasi sa Bible, 'di ba, meron na do not make friends with the world, 'di ba? Huwag kayong makikipagkaibigan, pero you need to be friendly. It's a different, 'di ba? Ibig sabihin ng friendly, you have to be approachable. Hindi untouchable. Kasi karamihan sa atin hin, ah, sobrang sungit, hindi makalapit tuloy pati langaw eh. 'Di ba? Kailangan yung approachable ka. Halimbawa, nakita niya si Brother Bike, ito mukhang laging nakangiti, masayahin. So yung or ano kaya ang sikreto ni Brother Mike? Nandun pala, naglilingkod siya sa Panginoon, di ba? Ha? Oh, yun ang ibig sabihin, nakikita. Katulad ni Brother Charles, ano yan, lagi nakangiti yan eh. So pag nakita, lalapitan ko muna si Brother Charles. Brother Charles, ano bang sikreto mo? Magbubukas na si Brother Charles. Ganito yan, kaibigan. Ganito yan, kaibigan. Ano yung sikreto mo? Kasi sa akin, madalas kasi akong nakikinig ng salita ng Diyos. Madalas ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Nagiging guidance ko yun. Hindi para maging fanatic ka or lunatic. Kaya ka nagbabasa para mabago ang inside going outside. Yun ang reflection nun, di ba? Ano pa mga kapatid? Sino pa ba dito? Brother Randy. Wala na? Baka matipid kayo Brother Joey. Okay lang ako, okay lang ako. Okay ka lang? Wala ka ng sakit? Nakikinig. Hmm? Ay, inuubo? Meron pa, hindi. May buka? Recovery pa rin, recovery pa rin. Recovery. Okay, sige. So ganun na nga ating mga kapatid. Hopefully na sana in the future, marami kami na napag-uusapan ni Brother Anthony Kumusta na Brother Anthony? Andito ako sa alam niyo, nakikinig lang ako kasi meron tayong inaalagaan. Ayan, Anghel. Oh. Well, anyway, Amen, guys, gusto amen. ko lang magpasalamat uli sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa inyong patuloy na madalangin sa nangyari sa aking mga karanasan tungkol sa uri ng trabaho natin dito sa Amerika. At nagpapasalamat ako sa ating namumuno na si Brother Mel Baldupana. Siyang unang nagbigay sa akin ng panalangin, maliban sa ating lahat na sana ituro sa akin ng Diyos ang nararapat para sa atin, para sa akin upang ating may pagpatuloy ang ating online ministry fundraising. At nakita ko ang pagsubaybay ng Holy Spirit na mukhang dinadala niya ako sa isang magandang lugar. At tulad na sinabi ko sa inyo ng mga nakarang araw na napakahirap ng kalagayan natin pag ikaw ay nakasilimuha sa mga anti-Kristo, sa mga hindi mananampalataya, na ikaw ay pagkakaisahan nila, gagawa sila to destroy you.
Pero Oo. sa ating dahil sa nagkataon na tayo ay mga Kristiyano mananampalataya, na tayo ay nakakakilala sa tunay na buhay na Diyos, ay lagi natin pinaiiral na tayo ay maging matatag, sapagkat alam nating lahat na sa ambang bersikulo, kapatid, yung ang diablo ay katulad ng isang leon na gumagala. Ano po bang bersikulo yun, mga kapatid? First Peter. Alam ko nasa Peter yun eh. Si Nasaan? Pedro. Peter. Unang, unang Pedro. Para Parang madali, sabi tirahin yun, natin sabi si niya. si Google. Pag hindi natin kaya makita, no? Yes. First Peter yun eh. Kaya sa Like Peter. Kaya nga yung Rory. binanggit natin ni Brother Mel at ating mga kapatid sa pananampalataya na kapag tayo ay naapi, na yung First sa Peter Romans 5:8. 12:9, Peter 5:8, Oh, yung sa 5:8. Romans 12:19, revenge is mine. At doon sa 1 Corinthians 10:13, na tayo ay binibigyan ng na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin makakayanan. Amen. At siyempre sa pagsangguni natin sa ating mga pastor, yan si Pastor Ador Sanse, sa mga advice na binigay niya sa atin, yun ang mga magagandang moral support, spiritual support. Kaya maging matatag ang bawat isa sa atin. Salamat sa inyong mga panalangin. Okay naman so far ngayon at mukhang nasusubaybayan tayo ng Espiritu Santo sa tamang lugar na dapat natin puntahan, at sa ating mga kapatid na humihingi ng tulong. Maghintay lang po tayo kung anong kalooban ng Diyos. Verse 5, First John 5:14. Salamat uli sa inyong mga panalangin. Ilan po maibabagi ko sa inyo na maging matatag tayo bilang mga Kristiyano. Pero sabi ni Brother Ador, anong dapat natin gawin? Kalabanin natin ang evil force o tawagin natin si Mark Angel ang angel force? Meron tayong verse sa Bible na maganda to kasi related to sa binanggit ni Brother Benji Isleta eh. Alam niyo tong sabi niya kasi yung magandang yung alam niyo hindi naman tayo perfect ang Kristiyano hindi perfect pero inutusan tayo na gumawa ng mabuti, 'di ba? Sa Matthew 5:16 sabi gano'n, no? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi ng ni Brother ni Brother Benji, talagang tinitingnan tayo eh. Whether good or bad ang ating pag nakitang sa bagay hindi naman tayo perpekto, nagkakasala tayo. Pero pag yung nakikita yung puso mo, ibig sabihin honest ka, na sinasabi mo na nagkamali ako, nagkasala ako, hindi naman ako perpekto, nakikita nila yung sarili nila sa'yo. Kesa yung nagiging plastic ka or hypocrites, you judge others, pero ikaw din pala, ganun din. So, I think isang way yun na pwede nating gamitin, di ba? Learn from Pero decision making din, brother Decision making din ang gagawin mo. Siyempre, una-una talaga manalangin ka, humingi ka ng advice sa mga spiritual members mo. Doon mo makikita yung kanilang mga suggestion. Di ba? Yeah. Kasi sa mga working environment, marami talagang mga pasaway, mainggitin, trying to destroy you, tapos malaman nila na you are a Christian, malapit ka sa Diyos. So, medyo may kahirapan kasi ang buhay bilang isang Kristiyano Tulad na sinabi mo dyan sa Matthew 5:16 ba na lumiwanag ang inyong mga sarili, maging maganda kayong halimbawa. Di ba? So, siyempre, iingatan mo maigi yun. Pero pag umiral na yung tinatawag na jealousy, they found something from you na you are trying to be nice to everybody. So there are some people na they are not happy. Kaya nga nakakalungkot Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot. Brother Robert, huwag ka mag-alala. Lagi ko natatanggap ang mga mensahe mo. Amen. Ang nakakalungkot dito sa Amerika, mga kapwa Pilipino natin mismo ang sumisira sa iyo. Hindi ba nakakalungkot yun? Tama yan, tama. Nakakalungkot. Kasi Amen. hindi kasi mismo kauri mo hindi Amerikano hindi itim Ang masakit yung kapwa. Ano ba? Ano, Brother Benji? Ganyan din dito sa atin. Ganun ba? Hindi naman alam iba sa iba yung sa US.
Talagang Hindi sa US kasi, brother, delikado bakbakan dito talaga eh. Alam mo niyan. kung bakit? Oo, tama po yun. Tama. Brother, kasi kaya delikado dito sa Amerika, sa sobrang dami ng batas, magsalita ka lang ng isang bagay, babanatan ka nila ng sexual harassment. Yan, tama. Iyon ang nakakatakot dito sa Amerika. For example, ma'am, ang ganda ng pantalon mo, fit na fit sa'yo. Sexual harassment yun. Oo. Yes. Salita pa lang yun, ha? Kunyari, may nagalit ka sa isang mong coworker. Wag mo akong ginaganyan, namumuro ka na sa akin. Threat yun. Yes. Di ba? Kaya nga nung nagkaroon ako ng ganung kapalaran, ng ganoong naka-encounter ko ng mga ganun, dahil sa tayo ay mananampalatayang Kristiyano, hihingi ka ng advice sa mga spiritual advice na inakala mong tutulong sa atin, di ba? Katulad si Brother Charlie, si Sister Luz, nagbigay sila ng mga advice na talagang normal lang nangyayari sa mga working Sister Ruth, environment. Si Sister Brother Ruth. Ador, Sister Ruth. So, ang magandang advice ni Brother Ador, it's a conflict of interest, di ba? Kasi business eh, di ba? Kahit na sinabi sa Hebrew 13:5 and 6 na huwag tayong umibig sa salapi. Kasi minsan, Brother Romero, paki-explain mo ngayon, no, Brother Romero, doon sa Hebrew 13:5 and 6, na huwag Yung, tayong umibig sa salapi. kasi nga, ang salapi ay kinukumpare yan sa pagka-Diyos ni Kristo. Either na kay Kristo ka, na ang iyong kayamanan ay sa langit, o salapi, di sa sanlibutan. So, dalawang kaharian yan. At sinabi naman sa atin ng Banal na Kasulatan, dito sa lupa, wala talagang tunay na kasiyahan. Sa langit na bayan ang tunay na kasiyahan. Dito, pagsubok. Kaya expect mo Amen. sa lupa, pagsubok. At ang pagkapit sa kayamanan, pagkakilala, matanyag ka, yun ang magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian din sa lupa. Hindi sa langit yun. Amen. Kaya yun ang aking iniisip. No? Dalawang kaharian yan eh. At doon tayo sa tunay na kaharian. Amen. Yung pera, kailangan natin yan. Hindi pwedeng pero some people, lalo pat Kristiyano, optional. Not necessarily. Pero sa iba naman, ang nakakalungkot, binebenta na nila yung kaluluwa nila, ang just, di ba sabi sa second, 1 Peter 6:10, yung daw, yung hindi mo dapat ibigin ng salapi, for the love of money is the It's root of the root of all kinds evil. all kinds of evil. Itong problema. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So, ibig sabihin nun, may mga iba sa atin, mga yung iba, sinasamba na yung pera, pumapatay sa pera, nanloloko sa pera, nang-i-scam dahil sa pera. Isa yun sa mga nakakalungkot. Kaya ang isang pang nakakalungkot ngayon, may mga Kristiyano, may mga churches, tinatawag na prosperity gospel. Ipinapangako yun na, kapatid, yayaman ka. Magbigay ka lang ng $1,000 commitment kada buwan. 'Di ba? Ginagawang scamming. Nag-i-scam sila. Pag may mga pastor na sinabing gano'n na, di ba, Brother Mike, basta yung monthly mo, 1,000 or 5,000, 10,000, papapalain ka ng Panginoon na yung 10,000 mo na libong mong perang binigay, magdodoble yun. Hindi ganun ang gas. Yun ang tinatawag na scam, prosperity gospel. So, hindi dapat yun. Yun ang nakakalungkot po. Di ba? Napansin nyo ba yun? May mga ganun na may mga prosperity gospel na ginagawa nilang sabi nga ng iba, mas madali ka daw yumaman pag ginamit mong religion. Right here. It is biggest No, business. later. Hey, this Okay? is Meron pa ba kayong tanong? Meron kayong kasi dagdag, minsan pag mga sinabi kapatid? natin na doon sa 1 Timothy 6:10, nakalagay po dito, the love of money, ang sabi, money is the root of evil things. Pag ginamit mo sa masama. Hindi, Brad, ang doon Pero ang pera, sabi ng Amen, Panginoon, ibigay ang kay Cesar at ibigay ang sa Diyos.
Di ba? Yes. Hindi Opo. po money. Hindi po money. Love of Eh, money. Oh, yun ang masabi ni brother June. Yung intindihin niyo muna, hindi yung money, yung pag-ibig sa pera. Yun ang yung Yung love. nagdudulot ng kasamaan. Pag inibig mo yung pera gamitin mo. Mag-work Yung Kaya ka, love nga. is pero not. wag mong iibigin. Kasi ang nangyayari niyan ang iba iniibig ang pera. So, ang pinapakasalan nila, yung nagpapakasal sila dahil sa pera. Pag nawala na yung pera, Labis. naghihiwalay na. Di Labis ba? na pagmamahal sa Oo, pera. dahil sa pagmamahal, binebenta nila yung anak nila. Alam nyo, may mga lugar na ganun eh. Binibenta ang anak, o alam mo, binibenta yung anak dahil sa pera. Binibenta yung atay nila dahil sa pera, yung liver nila. May nagbebenta ng body parts dahil sa pera. Hindi naman natin masisisi dahil siguro dahil sa needs nila. Pero, Kaya minsan bilang isang talagang gagamitin mo yung decision making mo, yung pananampalataya mo. Katulad ng ating kabilang iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya sila maunlad ay they are taking care about the economy na tinuturo nila ang mga malinturo pero marami naniniwala. Bakit? Kasi pag mayroong isang pastor, inaalagaan nila, sisiguraduhin natin okay, ang ating pastor ay hindi magkakaroon ng problema. okay, mano na tayo, mabalik tayo sa maganda yung kay Di ba? Brother Anthony. Ito, ang tanong dyan, alam nyo, pag sinabing denomination, karamihan kasi sa denomination, yan meron silang system. Okay? Lalo pa yung cults. Ang cults kasi meron yung system na Chicken mo para yung second. hindi ka mawala, para hindi ka mawala sa nila sa grupo, they will provide money, they will provide protection, they will provide anything na ganon. Tayo kasi iba tayo kaya tayo non-denomination di ba? Halimbawa, yung pamilya si Brother Benji, meron siyang pamilya, malaking pamilya. Halimbawa tayo na lang isang malaking pamilya. Halimbawa sabihin natin na Bilar family. Sabihin na natin Bilar family or Sleta family. Ngayon, dahil nga tayo connected as a body of Christ, pero pagdating sa management, hindi pwede makialam si Charlie kay Brother Benji, yung pamilya. Hindi rin pwede makialam si Brother Tiope kay Brother Puntinares. Nakuha niyo ba yung puntos doon? That's why we are independent pero tayo, yung magkakaisa tayo. Yun sa Amen. Panginoon. Pero Interdependent. oo, yeah, tama yung sinabi ni Brother Joe. Yun lang ang ibig sabihin. Kaya yung ngayon pagdating sa pera, hindi natin pwedeng i-compare. Talaga yung denomination, talaga sila by force. Meron silang tithing, meron silang giving, merong annually, merong Thursday giving, merong Saturday giving. Puro giving. Pag hindi ka nagbigay, tiwalag ka. So, yun ang sinasabi natin, cult take attitude, ha? Tsaka pag hindi ka nagbigay, utang mo yun, pwede nilang kunin yung mo. Kasi nag-sign ka contract may covenant Yun ang pagkakaiba sa atin. Kaya tayo mga kapatid, ang pera kailangan natin yan. We can work, pero optional yan. Hindi lahat yan. It's not all. Kaya sinasabi na sana all. Hindi. Nothing is, hindi lahat ay kumpleto ka sa bagay. Alam niyo minsan nga pag tayong mga shortcomings, mas malapit tayo sa Diyos, 'di ba? Napansin niyo ba? Pag tayo nangangailangan, 'di ba, mas malapit tayo sa Diyos. Ang nangyayari iba pag I don't need anything, malayo tayo sa Diyos, 'di ba? I don't need anybody, I don't need anything. I don't need friends. Kaya ang iba malayo sa Diyos kasi they always yung independent, yung independent tayo independent from teaching of men pero dependent tayo sa God, tama ba? Di ba? Kailangan mag-depend tayo sa Diyos, Tanong hindi. natin si Brother Charlie. Si Brother Charlie, retired na siya Marami na siyang Yeah. naranasan sa buhay. Tulad Anong na tanong nabanggit anong natin. tanong mo? Amen. Anong tanong, Brother Anthony? Itatanong mo? Mahalaga ba ang pera sa iglesia, Brother Charlie? Huwag mo ilalagay sa center of your life.
Amen. You always pray first. Ang Yeah. pera kasi Okay. susunod lang yan sa'yo pag oras na gagamitin mo sa tama. Ako Okay. kasi ever since na maging Kristiyano ako, ever since na I seen God, ever since I know God, inuuna ko ang kuha ng Panginoon. Siyempre, maraming ano. So wala pa naman akong, hindi pa ako pinabayaan ng Panginoon eh. Amen. Actually, ako nga binabanatan ng mga, ako nga nagiging biktima eh. Dahil ako mahilig akong tumulong. Pero yun nga, pag ikaw ay malapit sa Panginoon at ang dasal mo ay tama, you'll always be blessed. Hindi ka magugutom. kaya Just pala remember, sinabi doon sa remember 1 na John 5:14. sabi ko noon, a righteous man will not see go in need. Hungry. Even his descendant will always be blessed. Amen. Yeah. Ako hindi ko ginagamit ang pera sa center ng life ko. Una talaga Panginoon. Amen. That's the best. Kaya nga pala hindi- sinabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and Praise everything the shall be Lord. added Correct. unto you. Kaya Yeah. importante Brother sa atin Robert talaga said yeah. magbasa talaga ng Bible eh. Importante Yeah, talaga sa atin, pagising sa umaga, magbasa ka eh. Kasi marami kang mapupulot doon na turo na magagamit mo. Amen. Tsaka alam nyo, Yes. isipin natin ang yung pera, come and go. Tsaka don't focus kasi ang pera labas-masok lang yan eh. Oo. Pero pag nawala yung pera ka, nawala ka, na-scam ka. Alam niyo si Brother Charles, maraming naka-scam sa kanya eh. Pero ang pananampalataya niya pa rin sa Panginoon, matibay. So kailangan tayo, Amen. ang focus natin sa Panginoon. Kasi yung pera, labas-masok lang yun eh. Pero yung relationship nyo, pag nawala, o halimbawa, nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi naman na babalik yun eh. Yung pera, mababalik pa yun eh. Di ba? Na break ang relationship, nasira yung ano nyo. Kahit yung mga sasakyan, kahit yung house and lot, ano nangyari kay Job, di ba? Kay Job, nawala lahat, di ba? Nawala yung business niya, nawala. Ano pa yung nawala kay Job? Sino nakakaano ng ibang ano Mga doon? anak Anak. ko. Mga Anak anak. na ganun. Tapos lahat ng sakit Livestock. sa kanya, yung sakit niya, di ba? Sugan. Kalusugan. Kasi come and go lahat yan eh. Walang mananatili dito. Ang importante yung relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Yeah. Yun ang mahalaga doon. Yung, God is always the giver, the provider. God is, di ba? Okay, wala na kayong tanong? May katanungan po ako. May Ano natin na i-closing prayer natin and then Linggir Loger kasi yung iba medyo may mga lakad din. Yung question, hold muna natin yung question natin then mag-prayer tayo and then continue natin. Para yung iba pwede nang medyo kung may lakad sila. Prayer brother sino ba pwede natin mag-prayer ngayon? I-pray natin si Brother Junjun ha. Don't forget, good news na nare-recover na Brother Junjun. Ang prayer nyo mga kapatid ay napaka-strong. So continue lang. Sino pa may prayer request? Bukod sa recovery, Brother Oliver, Joselito Tagle, sino pa? Si Ang Brother. aking mahal na ina. Oh. My mother, Nora Romero. Teka muna, ano natin, ikaw, Brother Joey, mag-pray. Para alam mo yung yung kasama natin sa prayer. Continue prayer and praise para sa ni Brother Junjun. Brother Robert, ano yan? Salamat. Sister Mirape po. Sister Mirape, pala, i-continue natin. Naku, hindi natin na si Sister Mirape, nagdadialysis yun eh. Okay? Tuesday, Thursday, Saturday, TTHS siya eh. Yeah. Mirape. Alam niyo, mahirap yun kasi nung natatanda ko si Papa, 3 times a week din. Talagang for 10 years, more than 10 years. Nag-dialysis na napakahirap yun. It's
really hard and kailangan talaga ng strength, prayer. Continue. Okay? Update ko lang si Mirape para magkaroon kayo ng idea. Yung hindi siya malagyan ng pistola o yung baterya kasi manipis yung kanyang ugat. Oo. Ganun din So, talaga. yung sa leeg niya na nakalagay, hindi pwedeng lagyan yung leeg na matagal kasi prone sa infection yon. Ilagyan na rin dalawang singit, no? Hindi makakita. Pagka yun ay nagsara lahat, mamamatay na si kapatid na Mirape. Kaya medyo delikado yung kanyang kalalagayan. Yeah, totoo yan kasi si Papa, kung biyanan ba, ganun din ang sitwasyon. Pag nag-down na yung hindi na malagyan left and right, tapos sa kanya sa leeg na, no? So talagang Yung dalawa na kabila na sa leeg. Kabila na rin sa singit, nilagyan na rin eh. Napakahirap yun kasi yung vein eh. I-continue to pray natin. Yun ang number one pala, Brother Joyce, alam mo, number one natin i-pray si Mirape. And then yung ipa-recovery na lang. Okay, mag-pray muna tayo para sa ganun, mag-linger longer tayo. Okay. Let's pray. Pakisama na rin ako na patuloy magpasalamat. Brother Joey. Amen. Pakisama na rin na patuloy na papasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagsubaybay niya sa akin sa tamang daan, sa tamang trabaho na ibibigay niya sa akin. Alam ng ating Panginoon na tayo ay willing all to support our online ministry at iyan ay nagawa natin ng 2024. Pero nung pumasok ang 2025, bigla nagbago ang takbo ng panahon. Opo. Pero ang ating patuloy na pagkakaisa, ang ating patuloy na panalangin ay sisiguraduhin natin iyan ay pumapailang lang sa itaas sapagkat ang sabi ng Psalm 121, anong sinabi ng Psalm 121? Saan manggagaling ang aking saklolo? Doon sa bundok sa Panginoon na siyang lumikha ng langit. Siya ay hindi matutulog ni maiidlip man. Pero nabanggit doon ang talagang binabantayan niya ang Israel, mga kapatid. Yes. Amen. Pero napakagandang aklat yung Psalm 121 na yan. Kaya pag ako nangihinat na nangangailangan ay binabasa ko yan. Napakaganda subaybay sa ating lahat yan. Siguro mag-ano lang tayo siguro medyo... Brother June. Nandiyan ka, Brother June? Apa. Si Francis nasa grupo natin, naririnig ba tayo niya? No. Anyway, paki-pass it on kamo, naka-mute siya. But anyway, i-schedule natin siya uli kasi maganda yung ministry niya eh. Yung ministry niya eh. Bukod sa mga bata, meron din siya yung life-changing yung mga people na alam niyo naman unfortunate natutulungan niya. So hopefully tell him get in touch with us. And then bago tayo mag-prayer ni Brother Joey. So ano lang, sino pa ba nandito? Si Brother Singh nandito, si Brother Oliver. Brother Oliver, sana marinig ka namin, maayos mo na yung speaker mo. I-pray namin ang mo, sino pa nandito? Ating mga kapatid. Tinitingnan ko eh. Sister Ruth nandito. Ito yung... Opo, brother. Nakabili na ako ng bagong cellphone. Oh, okay. Thank you, Brother Oliver. So, ito si Brother Oliver. Recovery to. Katulad ni Brother Puntinares. Recovery din. Robert. Si Brother Joselito. Marami recovery sa atin. At saka si John, parang recovery na rin yun eh. Si Brother John. Amen. You to pray. Amen. Kasi si Brother John talagang yun eh. We're fighting in spirit. Ganun ba? Sa kanyang health. Okay, sino pa? Meron ba tayong nakalimutan? Pwede natin kamustahin si Sister Malugat Lula sa kanyang patuloy na pagdalo na alam kong busy din sila sa kanila. Ano ba Meron yata silang BBS, Vacation Bible School. So, DBBS month ngayon. Maraming hindi pa rin nakatin sa atin eh. Yun nga nila sila Brother si Brother Tiope, meron nga BBS yan eh.
Saka yung iba eh. Oh, anyway, Brother Joey, mag-pray ka na para sa ganun ma-linger longer tayo. Then Ay, question amen. Q&A. Apo, Mag-ready kayo apo. sa mga tanong nyo mga kapatid kasi maganda tong lesson natin eh. Pag-reach out sa people outside, yung mga lalo pa sa public service, yung mga public servants na nagtatrabaho sa school, nagtatrabaho sa municipal. I think si Sister Malu nagtatrabaho din sa somewhat government hindi ko lang alam kung anong trabaho niya. But anyway, marang tayong influence eh. Okay? Si Brother Francis din. Yung mga teachers natin, especially, malaking nila function sa pang-reach out. Di ba? Okay? Brother Joey. Amen, amen. Sige, let's bow down the heads. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa turo at aral na ibinahagi sa amin ni Kuya Benji. Panginoon, ikaw magpala sa kanya sa mga gagawin pa niya sa araw na ito. Panginoon, ingatan mo siya. Amin din pinailan lang, Panginoon. Si Brother Junjun, tambal para sa kanyang recovery, Lord. We believe you are our miracle working God. At Panginoon, patuloy ka naming lalong pupurihin kung palalakasin, Panginoon. Lord, sorry kung nagbibigay kami ng kondisyon, pero alam namin, Panginoon, kalooban mo ang matutupad, mapapangyayari ating hindi sa amin. Pero nonetheless, oh God, salamat sa recovery ni Junjun na patuloy, Panginoon, na pinagagaling mo. At pinagagaling mo rin, Panginoon, ay mga pananampalataya upang, Panginoon, maibigay mo na sa amin ang aming kahilingan. Lord, tulungan mo ang aming pananampalataya na manampalataya sa iyo. Dahil, Panginoon, naniniwala kami, nananampalataya kami na ikaw lang ang magpapagaling, hindi ang mga doktor. Not even our prayers, oh God. Kaya lang, Panginoon, ginagamit namin itong panalangin ito dahil kami ay hindi man kami nakaluhod, ngunit ang aming mga puso ay nakaluhod sa harapan mo para ang iyong kalooban, ang iyong pagpapagaling kay Junjun ay maibigay. Upang, Panginoon, aming kapatid na si Sir Panginoon, Teresa, ay maging kasiyahan, Panginoon niya. At patuloy, Panginoon, kami sama-samang maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, kay Brother Oliver na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa kanya. Patuloy, Panginoon, siya pagalingin. Ganon din, Panginoon, si Brother Robert Pontinares na masaya siya na napapasyalan at nakakapagkwentuhan kami. Salamat, Panginoon, dahil nagkakaroon ng development yung kanang kamay niya na naidediretso na. Hindi nga lang pa pwedeng magturo dahil kaliwa, Panginoon, ang kanyang panunulat. Pero yung kanyang kamay, Panginoon, ay unti-unti nagkakaroon ng kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kasiyahan ni si Sir Mirape. Panginoon, nakwentuhan ko. Ikaw, Panginoon, magpala sa kanya. Magmunawang hayaan, Panginoon, na hindi makita ng battery o ng pistola, Panginoon, sa kanyang katawan na paglalagyan. Hindi, Panginoon, maganda na ilang buwan na naka-expose ang hose sa kanyang leeg na sabi pa nga niya, ilang beses na rin siyang nagkaroon ng infeksyon. Pag nagkakaroon, Panginoon, ng infeksyon, lalong gastusin at malaki, Panginoon, na kinakailangan na gamutan. Panginoon, tulungan mo nawa na magkaroon ng himala, Panginoon, na magkaroon ng magandang ugat na pwedeng paglagyan ng baterya o ng pistola, Lord. Kailangan, Panginoon, ito para hindi tusok sa kanya.